Welcome to Donmar TV News Channel. Tuloy sa December 15 to 17 ang ikalawang bayanihan bakunahan ng pamahalaan ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte sa gitna ng banta ng bagong Omicron variant ng COVID-19. Sa kanyang public address kagabi, sinabi ng Pangulo na mahigit 10 milyong Pilipino ang nabakunahan sa unang bahagi ng programa noong November 29 hanggang December 3. Sa ikalawang bahagi ng programa, ayon kay Pangulong Duterte, mas mababa na ang target na mabakunahan. We will have a second round of bayanihan bakunahan from December 15 to 17. I hope that you would have the same success. At this time, lesser because parang naubos na natin ang Pilipino sa yung what counts sa bakuna. Nagpasalamat naman ang Pangulo sa lahat ng mga ahensya at maging sa publiko na nakaisa sa programa at laban kontra COVID-19. Alam nyo ba, habang pinag-uusapan namin yon bandang 3:00 ng hapon, nandun pala sa San Jose City, Nueva Ecija, yung anak ni dating Pangulong Ferdinand Edrelin Marcos na si Bongbong Marcos. Andyan sa may San Jose, grabe. Akala ko may meeting di avance na eh. Eto, papakita ko sa inyo yung ilang mga nangyari dyan sa San Jose, Nueva Ecija kanina. Grabe. Grabe tao. Dumating po kasi si BBM. Yan, tinan nyo. Panagay ko, narindayan ni Inday Sara hanggang dun sa labo dahil ang lakas ng sigaw ninyo. Maraming salamat sa napaka-init naman na salubong na binigay niyo sa akin. Kahit malamig ang hangin at nararamdaman natin na Disyembre dito sa San Jose, napakainit masyado. Grabe po ang tao, nakita nyo. Grabe po ang tao dyan. May picture yan na RJ na ito'y nasungkit lang naman natin sa official naman to, no, na hingi ko lang kay Attorney Vic Rodriguez. Grabe po ang tao. Parang meeting di avance na. Hindi ko nga malaman kung ano tong event na to . Hindi po ba? Ubod ng dami ang tao. Pero hindi lang po si BBM ang dinudumog pagka pero of course medyo kakaiba po kasi ito . Halimbawa, saan ba nagpunta ngayon si VP Leni Robredo? Ang alam ko, nasa Iloilo siya . Ayan, nagpunta siya sa Iloilo. May mga tao ding nagpupunta sa mga events nila. Ayan. Tapos si Mayor Isko Moreno, nagpunta naman ng Cebu. Ayan, nasa Sugbu si Mayor Isko. Sinungkit lang po natin yan sa kanilang mga Facebook page. Marami din mga tao. Tapos si Senator Ping Lacson ay nagpunta sa isang natatanda ko, pinuntahan niya kahapon yata. Ayan, General Trias Cavite. Hindi, nung Biyernes. Si Senator Ping Lacson. Ayan yung si Senator Ping Lacson, taga Cavite yan. At siyempre, si Senator Manny Pacquiao nagpunta ng Caraga. Ayan, Senator Ping Lacson yan, yung medyo marami din tao yan. Si Senator Manny Pacquiao nagpunta ng Caraga. Nako, star-studded. Dumog din. Ayan, kita nyo, dami din tao. Kaya yung mga kandidato natin ngayon, pagod na pagod . Ewan ko kung nagpapahinga pa sila. Ang tanong lang, yung po bang mga taong ito na dumudumog sa kanila, mako-convert into votes. Ayan, kaya sana ay napag-aaralang mabuti ng kanilang mga grupo yan kapag nagpupunta sila sa iba't ibang mga lugar. And speaking of pagtitipon, alam niyo po bang isang malaking issue ngayon dito sa amin, sa Quezon City, ang pagtitipon na inihingi ng permiso dito sa City Hall kay Mayor Joy Belmonte. Doon sana sa Quezon City Circle yan .
Kaya lang, nagtampo itong kampo ni BBM na sa pangunguna nitong si mayoral candidate Congressman Mike Defensor dahil sa pumayag nga daw na magtipon ang mga katropa ni BBM o mga supporters ni BBM dyan sa Quezon City Circle, kaya lang doon lang sa may basketball court. Kung ganun kadami, halimbawa yung nakita nyo kanina sa San Jose, ang pupunta doon sa Quezon City Circle, baka maging kwan yan, hawahan ng COVID-19 yan. Kung ganun kaliit lang yung buko. Anyway, without further ado, sabi nga, kausapin na natin yung medyo sumisingasing dahil po sa mga pangyayaring ito dyan sa Quezon City. Walang iba kundi si anak kalusugan na party list representative at ngayon po kumakandidatong mayor ng Quezon City, si Congressman Mike Defensor. Congressman, magandang gabi po sa inyo. Yes, Idol Tunying. Magandang gabi sa iyo. Sa lahat po ng nanonood at nakikinig. Good evening po sa inyong lahat. Long time no here po. Oo nga salamat po sa pagpapaunlak nyo kahit maikli lang yung oras. Pambira, mukhang may butante kayo dito. Pumapalakpak pa si Jojo nung nakita ka. Pambira. Tagan Nueva Ecija to akala siguro makakaboto siya rito sa Quezon City. Maloko to si Jojo, no? hindi usok. Welcome yan. Diyan sa amin yan sa Quezon City. Welcome na welcome si Jojo. Anyway, Kong Mike, diretsuhin ko na nga itong issue na to. Kasi masyado siyang naging malaking usapin, lalo na nga po sa mga supporters ni BBM. Ano ba talaga nangyari? But eto totoo ba to na dun sa lugar na nire-request ninyo na magtipon ang mga supporters ni BBM, ayaw siyang payagan, pero tama ba yung dinig namin? Pinayagan si VP Leni Robredo? Yes, Katunying. Actually, nangyari dyan, noong 25, nagpapunta na kami ng tao. Chinek, ano ba yung requirements para makapag-apply kung magkakaroon ng activity dyan sa Plaza Aurora na sinasabi natin. So, ang sabi nila, pwede ho, but if you can write an official letter. So, the next day, pumunta yung presidente ng aming partido, si Edwin Rodriguez, and si Attorney Ari Ancheta, yung aking chief of staff, may dalang sulat. Tapos, binuksan pa yung schedule book. Ang sabi, kasi kailangan natin December 6 to 9, kasi nga yung 6 to 7, syempre may preparations ka dyan, sound system, yung stage na kailangan niya. Tapos yung 9, para naman dun sa paglilinis, kung may kailangan gawin. Pinakita pa yung libro. Ang sabi, ay, okay po, bukas po. Sabi, sige bayaran na ho namin. Hindi sabi, teka lang po. Pinakita yung sulat. Nung makita yung sulat na nakapirma ako, Mike Defensor, at nakita siguro na BBM Inday Sara, sabi, sandali lang ho, i-check ko sa taas, i-clear pa ho namin. Sabi, hindi ba pwede kami mag-down payment na para doon sa renta ng lugar? Hindi ho, i-check ko muna. Ang nangyari nga Katunying, kinabukasan, nag-text. May text message hawak namin lahat ng text message. Ang sabi, hindi na ho pwede yung December 8 kasi yung reserve na ho. So sabi, reserve na po ba? Ba't nakita ho namin parang bakante? Sinong nagpa-reserve? Ang Quezon City government po ang nagpa-reserve. So, mismong nung araw na yon, actually, Katunying, yung sulat na reply nila na doon na kayo sa basketball court, hindi naman binigay sa akin Binigay yun sa BBM headquarters. So nakita ko, inabot sa amin ng BBM headquarters, ito na daw, sabi, pwede na kayo sa basketball court. Sabi ko, basketball court, hindi naman yan yung itinuro namin. At mismong dun sa mapa, sabi, ito yung pinapareserba. So sumulat ako ulit. Sabi ko, katulad ng binanggit mo, Katunying, sabi ko, napakaliit ng basketball court. Nakita nyo naman po yung mga events ng BBM Sara. Hindi pwede at yung COVID protocol, napakahirap po pagka ganyan. Nagkaroon ng matagal na pagsagot. Kami naman ng headquarters ng BBM, nag-usap na. So ang sabi namin, kung ganito lang, mahirapan tayo. So supposedly Tuesday, gagawa na kami ng sulat na magwi-withdraw. Although walang magre-receive dahil holiday ng Tuesday. Ang ginawa naman nila, naglabas sila ng sulat na sinasabi, approve na daw. Tapos nag-press conference na nga na hindi naman daw na hindi pinayagan. Sabi ko nga doon pa lang sa sulat na nakita nila sa press conference, ibang-iba na nung unang sulat,
basketball court, yung pangalawang sulat, sabi nila, o pwede na pero merong protocol. Pero alam mo, Katunying, bago pa yan nangyari, nung Friday ata na to, pumunta pa yung mga tao natin. Nakipag-usap. Monday. Nakipag-usap doon sa mismong tao nila, sinasabi, bakit to sinasabi, ang sinasabi ng tao nila, bawal ang political activity. Doon naman lumabas yung, bakit naman noong 2016, ginamit naman ni Mar Rojas at Eleni Robredo, pinayagan ninyo, ba't ngayon naman hindi nyo napayagan ang paggamit ni Bongbong sa... Liwasang Aurora, yung Plaza Aurora. Yes. Oo. At mismo sinabi, ito nga po yung gusto namin. Mismong doon sa video pa lang na nagpunta doon yung mga tao natin, inilabas yan doon sa isang, sa Quezon City, parang local na vlogger na QC, lumabas na, and even doon sa amin sa Malayang Quezon City, lumabas na yung kausap nila sinasabi, bawal ho ang political activity dyan. Yun nga yung ating, dyan na nagalit yung mga tao, at doon na rin nagdesisyon na mukhang mahirapan tayo, at baka mamaya gipitin lang tayo. At alam mo naman, ang kandidatong si Presidential Aspirant Bongbong Marcos, meron na nga siyang disqualification, baka naman guluhin pa siya dun sa kanyang mga IATF protocols pagka humanapan siya ng butas dito sa rallying to. So ito pong pangyayari na to, magkaiba kasi yung mga dahilan na binabanggit ko sa inyo. Ang ibig nyo sabihin ang talaga ay ipagbawal ang pagtitipon pabor kay BBM. Yun lang talaga. Ako sa palagay... Dahil nandoon yung mukha nyo. Hindi ko rin malaman, Katunying, kung ako talaga, kasi kung nare-recall mo noong 2016, tumakbo ang Vice President si BBM And may mga witness tayo dyan na marami tayong kasamang kapitan sa Quezon City. Hindi pinapayagan mag-motorcade sa sa Quezon City at mag-rally si Vice President Bongbong Marcos. At alam mismo yun ni BBM that during that time when he was campaigning, hindi siya pinapayagan. So itong hindi pagpayag muli sa Quezon City Memorial Circle, medyo, alam mo na, medyo anticipated din natin. Kasi nga parang may mga ibang kandidato sigurong dinadala, pero yun nga medyo unfair dahil dapat sa aking palagay, una hindi nila pag-aarian, payagan nila kahit sino diyan, at kung papayag sila doon sa dati na ibang kandidato at papayag sila sa darating na panahon na ibang kandidato, bakit naman si BBM hindi? Oo. So parang kung lang to, continuation ng 2016? 2016. Alam mo, Katunying, may sinabi pa nga yung head ng Quezon City Memorial Circle. Sabi niya, si ganito nga pong kandidato, dyan lang po sila, dyan lang po. Totoo yun. Pero ibahin natin si BBM. Di ba? Pagka siya ang dumating dyan, talagang, ako sigurado ko ditong Wednesday, Katunying, na meron siyang motorcade. Grabe, tumatawag sa amin hanggang Isabela. Gusto daw nilang sumali. Sa motorcade Isabela, gusto sumali sa motorcade ng Quezon City? Sa Quezon City. Ang Pasig, tumatawag, ang Pasay, ang Makati. So, ito nga, Katunying, tingin ko baka maging Metro Manila na to, baka may Luzon-wide pa nga itong pagsali ang mga kababayan natin na talagang suportado naman ang ating Senator Bongbong Marcos. Kanina, pinakita ko sa inyo yung nangyari sa San Jose City, Nueva Ecija. Nakita nyo ba? Grabe. Nakakakilabot. Kanyan yan yung mga itsura ng meeting di avance, tandaan natin, December 5 pa lang ngayon. Totoo yan, Katunying. At dito nga, alam mo, di ba karamihan kumisan nag-aakot ang mga kandidato para may umattend? Dito kay Bongbong Marcos, parang di ba, aawatin mo pa na kung pwede po, yung bang, kunyari yung Pasig tumawag, 100,000 po kami. Naku, sabi ko, ganun po ba? Hindi ko masabi na, siyempre ako namang sabihin na pinagdadamot natin si BBM, pero ang dami nun, hindi namin alam kung paano yung magiging forma ng motorcade ni BBM dito sa Quezon Commonwealth at saka sa Quezon Boulevard. At yung mga ibang tao rin, lalabas at aabangan siya sa kanyang pagdaan. Ganun talaga kalaki, Katunying. At na-witness ko rin naman, pati sa Batangas, sa Samar, nakita ko rin yung mga videos ng talagang pagdaan at yung motorcade ni Bongbong Marcos at mga rally na ginagawa na nangyayari. Kung Mike, matanong ko lang, paklaruhin ko lang so wala na sa usapan yung Quezon City Circle ngayon? Wala na, Katunying
Pinagkaisa na namin ng BBM headquarters na wag na lang kung ganyan na. Kasi hindi pa naman nila sinabing payag na eh. Sinabi nila, mag-meeting pa tayo at yung mga kondisyon na gusto namin, pag-usapan pa natin. Alam mo naman ang preparasyon para sa isang ganyang kalaking rally, speakers pa lang, para madinig ng lahat ang kandidatong si Bongbong Marcos, talagang napakahirap. Mukhang medyo may konti talagang paghigpit o hindi pagpayag. Gusto lang nating i-emphasize dito, Kong Mike, na ang kampo din po ni VP Leni Robredo sa ibang lugar nagrereklamo na parang sila ginigipit. Halimbawa, sa Zamboanga, sa Masbate, yun daw kanilang mga tarpaulin, yung kanilang mga posters ay binabakbak o tinatanggal doon. So, depende sa lugar. Ngayon, dito ba sa Quezon City, sino po ba ang dalang kandidato ni Mayor Joy Belmonte sa pagkakaalam ninyo? Actually, Katonyo, hindi ko talaga alam kasi meron siyang isang vaccination na kasama niya si VP Leni Robredo. Meron naman siyang isang affair na nakasama niya si Mayor Isko Moreno. Nung kailan, bago nagsalita si Senator Bongo, although nag-withdraw na naman, sinamahan din niya. So, hindi ko talaga alam kung sino, pero ang alam natin, nung 2016, sila yung campaign manager ni VP Leni Robredo. So, sa aking palagay, di ba, para lang sa consistency, di ba doon naman dapat siya, at wala namang masama. Hindi ko naman siya masisi kung talagang si VP Leni Robredo ang kanyang kandidato. Sir, matanong ko lang, yung po bang kasikatan ni BBM ngayon, tingin niyo po ba mata-translate into votes para sa kanya sa come election day at para sa inyo na local candidates na sumusuporta sa kanya? Una, Katunying, with all humility, alam mo, ang lokal na kandidato ang nagdadala sa isang presidential candidate. But in all honesty, with all humility, si Bongbong Marcos na nagdadala sa amin. Nagugulat ako. Hindi ko na rin talaga mapaliwanag kasi kung minsan umiikot ka, sasabihin, kay Bongbong Marcos ka pala, sige, ikaw din ang tutulungan namin. Ikaw din ang boboto namin. Magta-translate ba yung kay Bongbong Marcos sa aktual na boto? Nakita na namin yun nung vice presidential candidate siya. Noong 2016, bagamat tinaharang siya sa Quezon City, iniipit siya, 2-1 ang naging score ni Bongbong Marcos against VP Leni Robredo at that time. Talagang layo ng lamang ni Bongbong Marcos. So ngayon, lalo pang lumaki ang nakikita kong lamang sa mga surveys namin sa aming pag-ipot. Hindi naman dahil kandidato ko siya, siyang gusto kong maging Pangulo. Pero pagka nag-caucus kami, tatanungin ko sino dito ang inyong kandidato? Huwag kayong mahiya. Taas niyo ang kamay ninyo. Siguro 99.5%. Meron pa akong 0.5 na ibinibigay kasi may mga 1, 2, 3 magtataas ng kamay, iba yung kandidato. Pero talagang iba. Hindi ko rin mapaliwanag. Alam mo, Katunying, sa amin naman, hindi kami sumama sa kanya dahil nung una talagang hindi naman ganyang kalakas yung nakita namin Siguro, nung kami sumama kay Bobo Marcos, sumampa na kami sa Partido Federal, after about a month, nakita ko talagang kung paano siya suporta ng tao, kung paano yung simpatya sa kanya. Hindi ko mapaliwanag kung ito'y dahil din sa ang pakiramdam ng tao na daya siya noong 2016 elections o yung kanyang panawagan na talagang hindi siya nagsasalta ng masama at talagang parang pinagkakaisa niya yung mga tao, wala siyang yung hilig, unifying president. And I think ang aking muling paliwanag, Katunying, wala akong nakikitang kandidato magsasabing sila yung nagdadala kay Bongbong Marcos. Palagay ko lahat, pati dun sa Nueva Ecija, masasabi nila na si Bongbong Marcos na yung nagdadala sa kanila. Matatawa ka total nabanggit mo yung Nueva Ecija. Yung gobernador namin sa Nueva Ecija, si Governor Oyi, noy na noy, dilaw na dilaw yun Tapos ngayon, ando sa San Jose, pulang-pula. Ibig sabihin, mukhang gusto kong maniwala doon sa sinasabi mo na parang kabaligtaran yung nangyayari ngayon. Imbis na lokal ang nagbibitbit, yung national ang nagbibitbit, meaning si BBM nagbibitbit sa local candidates. Is this unprecedented? Actually, Katunying, sa nakita ko sa madaming halalan,
Alam mo naman, since 1992, naging konsehal na ako sa Quezon City. Ngayon ko lang nakita to eh. Alam mo, pagka nagbigay ka ng, let's say, ayuda, di ba? Ayuda, magbibigay ka sa tao. Pagka nakakita sila ng tsinelas na may BBM, tsinelas na lang yun. Yun ang pagkakaguluhan nila.